Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, maligayang pagbati po sa inyong ika-4 na taon ng pagdiriwang ng pagkakatatag. So 40 years of God's faithfulness. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. 40 years of service, 40 years of God's faithfulness. At ngayong araw nga po ay pinagdiriwang natin hindi lang kung ano yung nakaraan, kundi pati ang hinaharap natin na may pag-asa. Tayo po'y manalangin. Patuloy kang magpahayag, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong lingkod. Gayon din, buksan mo ang isipan na bawat makarinig nito. Amen. Ang ating pong tema ay Rebuilding and Restoring with Hope. Heralding the new heaven and earth. Ito po ay pang-apat, Pang-apat sa ating quadrennial theme. Ang UCCB po ay gumagawa ng 4 na taon na tema. At ngayon nga po ay tayo ay nasa panghuling bahagi na, ang Heralding the new heaven and earth. So kung titingnan po natin, mukha naman ginagamit natin yearly yung theme from UCCP. Ang unang pong taon ay Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Full Life. Yung second po ay Heralding the Unity of the Body of Christ. At yung pangatlo ay Heralding the Work of the People of God. At ngayong taon ay Heralding the New Heaven and the New Earth. Kahit ito na po yung last sa ating quadrennial theme, hindi po ito yung end of the story. Bagkos magkakaroon ng mga bagong tema at magkakaroon ng mas maliwanag na bukas. Tulad po rin sa ating batayang teksto, it's about looking forward with hope, trusting that God is already at work, fulfilling His promise of new heaven and new earth. At mula po sa ating batayang talata sa Aklat ng Pahayag, kapag naririnig po natin yung Aklat ng Pahayag or Revelation, madalas, ang nagiging pagtanaw po natin o pagkaunawa natin dito ay tumutukoy sa hinaharap, about sa future. It talks about the beast, the warrior. At pag narinig ninyo yung Revelation, anong number yung naaalala ninyo? Diba? 6. Madalas na nai-relate dito yung paggagunaw ng mundo. O yung doomsday. Kaya sinasabi nila yung Revelation is a doomsday prophecy. Marami na po yung nagpahayag ng doomsday. Base sa kanilang calendar, base sa kanilang mathematical or astronomical experience. So doon nila binabase yung kinocompute nila kailan ba magugunaw yung mundo. So meron tayong ilang mga example dito. So yung una dito is yung Great Fire of London. So yan, yung Great Fire of London, dahil daw ang 666 ay number of the beast. So maraming Kristiyano sa Europa noon na noong taong 1666. Di ba? Dahil may 666 siya. So marami yung natakot kasi end of the world na. So nagkaroon ng sunog nung time na yon from September 2 to 5. So 4 days na sunog. So tinawag nila yung the Great Fire of London. So 87 churches ang nasira, 13,000 houses yung nasira din, at maraming naniwala na yun na yung end of the world. Pero kung titingnan po natin, ang death toll that time ay 10 people. Diba? Maliit para masabi natin na yun ay end of the world na. Hindi natapos yun doon. Nagkaroon pa ng maraming doomsday prophecy. Ang sumunod po doon ay yung Halley Comet. Noong 1910, meron na po bang buhay dito? 100 plus na yun So, baka kung meron po, alalahanin nyo, diba, sa munisipyo meron pag 100 na. Noong 1910, nagkaroon po ng worldwide panic dahil sa balitang tatamaan ang mundo ng isang kometa. At magugunaw daw po yung Earth. So maraming lumabas sa mga balita. Naging headline to, na sabi doon, many fear that end of the world is at hand. So talaga, dati naman newspaper lang para sa balita, di ba? So pag nalabas sa newspaper, paniniwalaan talaga ng maraming tao. Kaya marami yung natakot. So magkakaroon daw ng celestial collision or through the poisonous gases. So pag tumama si comet, maglalabas siya ng mga poisonous gases, mahihirapan na tayong
huminga. O, syempre, ang naging unang commodities that time is yung mga bottled air. No? Yung oxygen tank na mga maliliit. O, daming bumili that time. At meron pa, no? Noong panahon na yan, isang religious group sa Oklahoma, which is known as the Sacred Followers, ang nagtangka na magsakripisyo ng isang birheng babae. Oh, bakit sila magsasakripisyo ng birheng babae? Para daw matigil yung pagkagunaw ng mundo. Mga kapatid, yun po ay isang pagan practice. Hindi natin practice po yung bagay na yun. Buti na lang at napigilan yun ng mga police that time. So remember, Yahweh do not accept human life sacrifices. Maging malinaw po sa atin yun. Baka pag nagkaroon ulit ng balita may maisip kayo kung sino dito ang pwede, no? O ganun, mga kapatid, ha? At yung isa pa po, ito, siguro naman may marami ng buhay na ito. Noong 2012, ay yung Maya Apocalypse. Buhay. Narinig niyo po ba to? Nagkaroon pa to ng movie noong 2012 na parang destruction. So yung Mayan civilization po is known for its advancement in mathematical at astronomical. So, tine-check nila yon, binibilang nila yon, at meron silang sariling kalendaryo. At sabi doon, sa kanilang prediction, noong December 21, 2012 ay yung end of the world. So meron daw na Nibiru na planet na tatama sa Earth. No, at magkakaroon ng mga solar flares, planetary alignment. So magkakaroon ng tidal wave, tsunami, o sira ang mundo, magkaganon, di ba? So, ilan po iyon sa marami pang doomsday prophecy na lumabas. Usually, ito po ay inire-relate nila sa Book of Revelation. So kadalasan, naiisip natin ang mga bagay na ito ay mga nakakatakot. No? Yung mga lindol, sakuna, yung digmaan, at mga kakaibang larawan sa hinaharap. Yes, Revelation talks about future. Talks about second coming of Christ and the end of the old order. Pero tandaan po natin, ang revelation or aklat ng pahayag ay sinulat sa gitna ng matinding pagsubok para sa mga unang Kristiyano. Ito po ay kanilang karanasan at ayon sa kanilang karanasan. So they were persecuted that time, no? Yung sinusulat itong Book of Revelation. They were oppressed and some even gave their lives for their faith. No? Kaya that time maraming mga Christian martyrs. No? Kasi talaga ganun nila pinaninindigan ang pananampalataya. Ito po ay naganap noong panahon ng Roman persecution. So around 95 to 96 AD, no? Under kay Roman Emperor Domitian. So si Roman Emperor Domitian that time ay nagdemand sa lahat ng kanyang nasasakupan. Sabi niya, kailangan i-worship nyo ako. Pag hindi nyo ako in-worship, dapat i-consider nyo ako as divine figure. Pag hindi, tatanggap kayo ng parusa o worse, ng kamatayan. So yun yung karanasan ng mga early Christian noong sinusulat itong aklat ng Revelation. No? Kaya yung sulat ay letter to the 7 churches. At that time, ay kumakaharap sa maraming pagsubok itong mga Kristiyano. So tulad ka kanina, merong persecution sa mga mananampalataya, merong internal challenges sa loob ng simbahan. So dati pa yun hanggang ngayon, di ba? Nakakaranas tayo ng mga internal challenges. May mga false teachings na bumababa at may mga mananampalataya na bumababa yung kanilang pananampalataya. At dumating nga sa punto na kino-compromise nila yung kanilang faith with pagan society. No? Tulad dun sa Oklahoma, di ba? Sinama nila yung kanilang practice sa pagan practice ng pag-o-offer ng life. Maligtas lang ako. Huwag ko lang malanasan ito. Doomsday na ito. Kaya ito po ay sinulat ni John of Patmos, kung saan inirelate si John sa lugar na kanyang pinagsulatan mula sa John 1 verse 7 and 9. No? Ito ay sinulat para sa mga Kristiyano because they want to strengthen and encourage Christian under persecution. No? So kung ikaw po ay Kristiyano sa panahong ito, napakahirap po manindigan. No? Ang hirap manindigan sa pananampalataya para lagi kang humaharap sa kamatayan. No? Kaya ito pong Book of Revelation is not just about persecution. It's about hope for early Christian.
It's also a warn against spiritual compromise with worldly system. Kasi para maging mapadali na lang yung buhay natin, isabay na natin sa kung ano yung nakakasanayan at ginagawa ng society. Ipareho na lang natin para hindi na tayo mahirapan. Pero naku-compromise pala yung kanilang pananampalataya. At pangatlo is to assure believers that God is in control. And that ultimate victory belong to Christ. Masarap po pakinggan na itong revelation ay assurance of life. No, the promise of God is in control and the hope of new heaven and new earth. No? Kaya ang aklat na ito ay hindi lang po tungkol sa takot na pwede nating maranasan sa hinaharap, kundi ito po ay tungkol sa hinaharap nating pag-asa mula sa Panginoon. Pag-asa ng bagong langit at lupa. No? Sana po, hindi tayo yung nanana. Sino po dito yung pag nangangaral? Sabihin nila, magugunaw na yung mundo, kaya kailangan magbago ka na. Di ba? Magbago. O kaya kung kilala mo, kaibigan mo yung sabi mo, magugunaw na lahat yung mundo. Hindi ka marinag. Magbago. Ganun, no? Mga kapatid, hindi kaya mas maganda na kapag tayo ay nagpapahayag ng ating pananampalataya, ay pinapahayag natin ito na may pag-asa ng panibagong bukas, pag-asa ng bagong langit at lupa. Isang napakagandang pangako ng Diyos sa atin, ang bagong langit at ang bagong lupa. So ano nga ba itong new heaven and earth na ito? Sabi dito, the new heaven and new earth is God's promise that one day, everything broken by sin will be restored. And His people will live forever in His perfect presence. Yun yung nilulook forward natin. Yun yung tinitingnan nating mga mananampalataya. Ang maging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos at makabahagi sa bagong langit. Maging sa ating pong statement of faith, ito ang ating inaasahan. So, hindi negative yung pagpapahayag sa ating statement of faith na magugunaw na yung mundo. Ang sinabi po dito, we look forward to His coming again in all fullness and glory, make all creation new, and to gather all the faithful in the kingdom of God. Napakaganda pong puntahan at maranasan itong bagong langit at bagong lupa. Pero syempre, huwag mo na ngayon. Huwag mo na ngayon, Lord. Ready naman ako. Pero, huwag naman ngayon. Diba? Ganun ang sinasabi natin lagi. Pero habang inihintay po ba natin itong bagong langit at bagong lupa, ano o sino ba tayo ngayon? Anong paghahanda ang ating ginagawa? Anong pagsusumikap ang ating kinikilos? Meron po ba? Meron naman. Hindi naman po sana tayo maging tulad ni Juan Tamad. Diba? Naghihintay pero walang ginagawa. Sasikapin po natin ang mamuhay sa mundong ito na nasa katuparan ng bagong langit at bagong lupa. No? Meron tayong dapat na ginagawa. No? Sabi nga po sa awitin ni Michael Jackson, paano ba yan? We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Alam niyo na po yung sunod? Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Make a little space, make a better place. Hindi pa man po natin kaya yung entire human race, pero meron po tayong kayang gawin dito sa little space, dito sa community na ating kinabibilangan. So huwag po tayong maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa little space na ito. O in short, huwag tayong maging chismisan. Di ba? Huwag tayong maging dahilan ng kaguluhan, kundi na pagkakaintindihan. In short, peacemaker, not a troublemaker. At mahalaga po ay makita sa ating buhay na mayroon tayong Diyos. Pag sinabi mong meron kang Diyos, meron kang pag-asa, may pag-ibig at may pangunawa.
At tulad din po ng panalangin ni Jesus na atin ding inawit kanina, no, sabi doon sa Our Father, kung saan, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. So dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. No, huwag nating hintayin yung bagong langit, kundi gawin natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit. Gawin nating bagong langit o maging bahagi tayo ng pagsasakatuparan ng bagong langit dito sa lupa tulad ng sa langit. So tulad din po ng isang awitin ng isang banda. Hindi ko alam kung mga bata-bata pa nakakakilala dito, yung Shackle. Ayan, gawin natin langit ang mundo. No? Gawing langit ang mundo. Makakaya natin to sa simula, ikaw at ako, tapos sila, hanggang maging lahat na tayo. No? So napakagandang masdan na sa bawat taong nagugutom at nahihirapan, meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo. No? So mga kapatid, ang paalala po sa ating lahat ay mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Maging bahagi tayo ng pagsasaayos ng ating komunidad at maging kasangkapan tayo ng Diyos para sa kaganapan ng Kaniyang pangako. Ang bagong langit at bagong lupa. So let us all be part of rebuilding and restoring with hope, heralding the new heaven and the new earth. May the Lord be with us now and forever. Amen.